Hey guys, welcome back muli sa aking channel. Isishare ko lang po kung para doon ito sa mga baguhan na hindi pa wala pang account sa MobileLP o gustong gamitin at subukan ang MobileLP. Pares po tayo baguhan din ako. Yan po nakikita nyo po sa screen, mayroon po tayo dyan MobileLP at STCP. Ayan po dalawa. Pero ang ginagamit ko po ngayon ay STCP. Susubok po ako. Gusto ko sumubok sa MobileLP pero may account na po ako sa nakapag na po ako sa MobileLP. Kung gusto niyo po magkaroon ng account sa MobileLP, i-click muna natin Ito. MobileLP po Pagbukas po ng MobileLP, ito po makikita ninyo. Yan po. Ngayon po, wag niyo pong kalilimutan ang inyong password. Yan. Pwede niyo po yung po kanyo o kaya hindi, tapos pwede nyo i-continue. Yung passcode po, wag yung kalilimutan. Kasi yun po ang tuwing yung bubuksan ang inyong MobileLP, yun din ang gagamitin nyo. Pagkatulad po ng STCP yan, pagbubukas nyo. Wag nyo. Tapos, ito man naka-fingerprint lang po ako Kaya ito lang ko-continue ko lang. Okay. Ang makikita nyo po dito, ito po. Iyon. Yung po, yung number nyo at yung passcode nyo. Ito na po makikita ninyo. Sa tuwing nyo bubuksan ito, ang makikita nyo po yung inyong mobile number at saka yung inyong passcode. Pag ilagay nyo yung passcode, automatic po kayo dito po kayo mapupunta. Igagawin po natin ay mag-a-add money lang po tayo. Add money. Yan po, wala pa po tayong balance. Gusto niyo po magkaroon ng ganitong apps, punta po sa Play Store, i-upload nyo lang sa Play Store. Punta po kayo sa Play Store. Yun po, punta lang po sa Play Store, i-upload nyo yung MobileLP, yun na makikita nyo na. Okay, ito po wala po tayo kasi baguhan pa lang po tayo, pero pareho pa yung mag-a-add money po tayo. Ito, i-click nyo po lang yung plus sa baba, add money. Ayan, nakikita nyo po dyan. Ito po yung card natin. Okay. Nasa inyo po kung ano po yung nyo gagamitin. May tatlo po yung option dyan. Ang gusto ko tayo mag-add money lang tayo. Wala pa tayo sa bank transfer. Pero susubukan po natin yan. Huwag kayong mag-alala. O tayo may inip. Gagawin po natin lahat yan. Okay. Wala naman mawawala sa atin. Okay yan. Debit o credit card. Kung ano nang gagamitin nyo dyan. I-add natin yung debit o credit card natin. Ito po yung gamit natin ay debit. Ayan po, may debit po tayo. Ayan ang gamit natin, debit. Okay. Kung ano mang gamit ninyo, MADA o ano man, ayan, kung anong gamit ito po, debit o credit card, paano natin ang debit natin? Ayan. Ayan po. Ibig sabihin, nandito na po tayo. Ayan po, may tatlo pong enter amount. Mayroon po tayong amount na 100 real, 200 real, 500 real, 2,000 real. Yan po itong i-direct nyo agad. Most popular ang 200. Ibig sabihin po, kung halimbawa magsisin na kayo sa Pilipinas, pwede yung gawin yung 2,000 na real, tapos yung 500 real, yung 200 popular pa, bagay nire-request yan, ibig sabihin popular. Kung wala dyan yung gusto nyong amount sa taas, amount, dito lang sa amount, dyan kayo mag-type. Dyan, mag-type po kayo dyan ang gusto yung amount, kung wala doon sa taas, doon sa 100, 200, kung sa 300 lang, o 400, o 2,000 mas mataas pa, 600, 700, pwede po kayo mag-type dyan. Okay? Ngayon po, kung wala naman tayo nyan, mag-continue po tayo. Okay, continue. Ante po nakalagay, add card now. Ayan po, nakalagay po dyan. Okay. Ayan po, ano natin dyan? Yun. Debit, credit card, top up, card short name. Nasa inyo po kung anong gagamitin yung pangalan sa card short name. Nasa inyo po yun kung yung palayaw ninyong name o ano man. Nasa inyo po kung anong basta sa tuwing nyo bubuksan po, yun po ang makikita nyo sa account nyo. Ilalagay po lang natin ay ano na lang, MADA. Yung makikita po sa inyong ID. Okay, enter card label po. Ayan po. Yan. Ilagay nyo lang po, MADA na lang. MADA. Save card po. Save card.
Nakasave card na po tayo. Ayan po, na mayroon pa nagpakita. Ngayon, ayan po, ilalagay po natin dyan yung atin gustong ilagay. Ayan po, nakikita yun po sa screen ha. Ayan po, kita yun sa screen. 3D Secure. Card number po, yung card number, ito po yung mahaba. Ito po yung mahaba na yan dyan. Ayan po, mahaba na yan. Yung 531095, 9540, 5500, 9171 po yung pinakamahabang number ha. Yung po yung card number. Yung expired niya po, nasa baba. Yung expired niya. Ayan po. Ito po ginagamit ko, expired na po ito. Ginagamit ko lang sa tutorial natin. Yan ang expired niya ay December 21 pero ito po expired na. Pero nang kalagay diyan, expiry date naman, 'di ba? Express in off. Ayan mo. Express. Marami pong ano yan, expiry date nakalagay December 21 pero expired na po ito, matagal na po. Ginagamit lang natin sa tutorial. Tapos yon card holder po. Card holder, ibig sabihin yung complete name nyo po yan. Yung makikita yun sa pangalan. Yung pangalan nyo na mismo. Ayan. Card holder nga eh. Ayan. Yung aking pangalan. Yan po. Natin. Yung CVV po, yung makikita po sa likod. Ayan po. Yung makikita sa likod po. Yan po. Yan CVV. 3 digit po sa likod ng inyong card. 110 po yan. Ayan. I-encode nyo po lahat yan. Ang information na hinihingi sa card ninyo. Ngayon, pag after na yun po, i-click nyo na lang po yung register now. After na ilagay nyo na po lahat yan. Okay? Yun lang po. Tapos, mapupunta pa kayo sa next category naman. Next step. Guys, wag nyo pong kalilimutan ha. Yung tatlo. Kasi baka magtaka kayo, hindi kayo makalagin doon sa kabila. Magkakaroon ng error sa kabila na card number is valid card number or brand nakalagay. Kasi nasa visa po tayo, nasa visa. Okay po, baka magkakaroon kayo, hindi kayo makalagay, magpipild po siya, may note po doon na no valid card number or brand. Ibig sabihin nun. Ilagay nyo po sa MADA. MADA po ang card natin. Yan po lang. Huwag niyo palang kalilimutan kasi tatlo yan eh. Nakalagay po tayo sa visa kaya hindi ako makalagin kanina. Okay, di ko na pinapakita po sa inyo pag paano kung mag-ano. Okay? Tapos nun isi-save card nyo na. Yan po. Ilalagay na po nyo yung card number ninyo. Opo, card number. Expiry date. Yan po ang ilalagay nyo lang. Okay? Tingnan nyo po yung screen natin ha. Ayan na po, nag-appear na po yung ating MADA. Ayan na, nakita na yung logo. Okay, yan pa lang po ang nailalagay natin. Ngayon po, di ko na po pakikita sa inyo, kukumpletuhin ko lang at pakikita ko na lang sa inyo yung next step. Okay? Ganun lang po. At least lumabas na po yung MADA natin. Isabihin tama yung ano natin, ginawa natin. Okay? Po, okay na po tayo. Successful na po tayo. Ibig sabihin may account na po tayo sa STCP. Pagkalagay nyo po yung inyong ATM information, ito po matatanggap nyo. Card has been added successfully. Okay po? Ganyan lang po kabilis. Okay. In ilang minuto lang. Ito, humaba lang po yung video natin kasi kompleto ako mula umpisa. Okay, yan mula sa pagbukas. Ayan po. May account na po tayo sa ating mobile IP. Okay. Yan lang po, kadali. Mabilis lang po gumawa. Pag kompleto kung tama yung information yung ilalagay. Inyo naman sa pagkuha nyo naman ng pag-upload nyo ng inyong mobile IP sa inyong apps, ng apps sa mobile IP sa Play Store. Mag-sign up lang po kayo ng inyong ilalagay yung mobile number sa ikaman number ninyo. Ayun lang. Tapos, hihingi ng OTP. Yun na po. Mabilis at i-connect nyo lang sa NAPAT. Pag okay yung
dapat, yun lang po. Mabilis lang po gumawa. Huwag tayo pa masyadong magpanik. Okay? Yun lang po. I-click na po natin yung okay. Yun. Yun na po. Ayan na. Ano natin. May ano na po tayo. Mobile, ano tayo. Nakalagay yung top up na po. Naka-top up na tayo. Yung mobile pay, yung account na, yung credit, ano natin, debit credit card natin, naka-top up na po sa mobile pay. I-check lang mo natin yung continue, kung ano yung continue. Ayan po yung continue niya. Yan po, di natin ano yung, ano natin, yung, di natin ma-click. Please select, diba? Kaya dito natin ilagay, guys. Yung plus, check natin. Yung plus, check natin. Tapos, ilagay po natin dito sa MADA. Kasi napunta po siya doon sa visa na naman eh. Ay, sa tuwing pala pa yung, ilalagay natin sa MADA. Ayan po. Kasi dati maka-next. Tapos, isi-save card na po natin. Save card. Pagka-click ko po ng place enter card level, pagka-click natin, yun na naman tayo. Wala pa po. Kailangan po natin ilagay yung card name. Yung una nyo po linagay. Yung MADA. Yung MADA po linagay nyo dati. Yun lang po yun. Yun po. Isi-save card nyo na. Guys, yun lang muna ha. Okay na tayo. Mayroon na tayong account sa Mobile Pay. Naka-top up na tayo. Kita nyo naman. Ngayon, next video na lang po ulit tayo. I-share ko mamaya sa inyo. So, next video po yung kung paano mag-add money. Money na tayo. Ayan na po naka-add sa add money. Kanina po, nakikita nyo dyan yung sa bank, sa tungkol sa pera, di ba? Yung add money. Yan po. Yan nakalagay. Ngayon, mag-add money tayo sa susunod naman. Okay? Dito tayo. O, yan na po tayo. Wala pa tayong ano. Kung may accountant tayo, isi-share ko kayo next video naman yung paano tayo maglalagay ng pera. Katulad po ng STCP. Paano tayo mula sa ating bank account, na yung credit card natin, yung debit card na ATM card kung saan pumapasok ang ating sahod, at maglilipat po tayo dyan sa mobile pay kung paano. Sa next video po. Step na step natin gagawin. Okay? Ito po yung makikita nila. Spend limit monthly. Yung may speed limit po sila monthly. Yan po. Monthly adding. Yan po. Monthly across all card. Lahat po ng card pala. Ayan. MADA, maging ano ka man. Yung tatlong ano. Diba? Zeros, Visa, ano man ang inyong gamit. Yan po ang ano nila. Monthly. Monthly ko across all. Kailangan yan lang, ano po yan, nasa Saudi Riyal po, 20,000 lang. Ang minimum, ang pwede mo ihulog na minimum na Saudi Riyal, hanggang 20,000 lang. May 20,000, monthly adding money across all card, 20,000 sa monthly adding money using MADA, 20,000. Ayan na po nakalagay, 20,000 sa monthly adding money using Mastercard. Yung Mastercard po ay 10,000 sa lang. Yung monthly adding 20,000, monthly adding monthly using Visa, yung Visa naman po 20,000, monthly overall transfer limit 20,000. Okay, 20,000 po lahat. Yung ano lang pang ano mababa, yung 10,000 yung monthly adding money using Mastercard. Ayan po. Yan pan-embed limit lang nila. Okay, kung may natutunan po kayo sa aking video, please na lang paki-like, paki-subscribe na rin, paki-share na rin para tayo makatulong. Thank you for watching.